Okay, are you ready to receive the Word of God today? If you are joining us online, kung hindi nyo pa po nasi-share ang experience na ito, let me know in the comment section again, where are you streaming from? And do not forget to share this live stream experience to as many people as possible. Hindi po ninyo alam kung sino-sino ang pwede nating maabot. Yang libo-libong nagjo-join online na yan, marami sa kanila, kaya lang sila nakakapag-join ngayon, is because somebody shared it with them. Maybe a few months ago, so a year ago, and tuloy-tuloy na ang kanilang journey sa ating Panginoon. So to thousands of you, kung di ako nagkakamali, almost 3,000 of you are watching us online. Maraming po salamat for joining our services. Mas marami pa kayo kaysa sa amin dito. But we are so excited to receive the Word. Sino sa inyo excited na to receive the Word of God today? Actually, I will try to pick up where I left off 3 weeks ago, because 3 weeks ago, I preached on a message, Victory over Temptation. Pag-uwi ko ng bahay, para akong kinukonvict ng Panginoon. Parang sinasabi ng Lord sa akin, parang may kulang pa. Kasi sinabi ng Lord sa atin, kung ano ang pwede nating gawin sa ating buhay in order for us to have victory over temptation, pero hindi tayo nakapag-provide ng literal and practical steps how to overcome it. So I will pick up where I left off sa last verse na diniscuss ko sa inyo. If you haven't watched that message yet, don't worry, kasi this is a standalone message. But it will make more sense kung mapapanood po ninyo sa YouTube yung Victory Over Temptation na pre-niche natin sa GSMNB channel natin 3 weeks ago. Are you ready to receive the Word of God? So, 3 weeks ago, ang text na, conclusion text natin is found in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, and I'm going to continue on that verse. 1 Corinthians 10:13. Are you ready to receive the Word of God today? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kung nakikita nyo na sa screen, say amen. Everybody read. 1, 2, 3, go. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, that He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, everybody say, when you're tempted, He will provide a way out so that you can endure it. One more time, basahin po natin sabay-sabay, hindi sablay-sablay. 1, 2, 3, go. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, that He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide, everybody say, way out. Sino magpo-provide ng daan palabas? Si Lord. God will provide a way out so that you can endure it. I entitled this message, Escape Plan. Escape Plan. Sino sa inyo gusto niyo nang tumakas sa anumang trap na meron sa ating buhay? Naniniwala akong maraming i-eradicate na mga stronghold ng Panginoon sa ating buhay. But at the same time, naniniwala akong maraming papalayain pa ang Panginoon sa ating kalagitnaan today, because I believe prophetically that God will expose every trap that is taking away every blessing that is supposed to be na para sa iyo. And this message is not just about recognizing temptation, just like we talked about 3 weeks ago. This is not just about recognizing ano yung mga trap o patibong ng kaaway sa ating buhay, but this message is all about getting out of that trap. Because naniniwala ko that even the most spiritual person in the room, even the most spiritual person in the church can be addicted to something, can be trapped into something. Kahit ikaw ang pinakamalapit, quote and quote, sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin nun na wala kang kinababagsakang adiksyon. Iba-iba lang ang forma ng adiksyon natin, pero lahat tayo ay pupwedeng bumagsak at matrap sa isang adiksyon. Hindi kasi porket tinanggap mo na si Lord, ay exempted ka na at guaranteed na lagi ka nang malaya. Posible na ikaw ay ligtas, pero still bound. Let me repeat. It's possible that you're saved and still bound. Naalala po ninyo si Lazarus. Nung si Lazarus, na kapatid ni Mary and Martha, na best friend ni Jesus, ay namatay, sinabi nila kay Jesus Christ, si Jesus Christ dinelay niya, dumating siya sa puntod ni Lazarus 4 days after he died. Nagagalit si Martha kasi sabi ni Martha, Lord, if you have been here, he would not have died. Kung nandito ka lang, hindi po sana siya namatay. Pero wala na magagawa, patay na si Lazarus. Ano ginawa ng Panginoon? Sabi niya, dalhin mo ko sa tomb.
Dinala si Jesus sa tomb. And watch this. Follow the story in John 11:43. Then nung nasa harap na ng puntod si Jesus, puntod ni Lazarus na patay ng 4 na araw, Jesus shouted, Lazarus! Come out. Mahirap naman kasi yung shouted, tapos Lazarus, come out. Parang, Lazarus, come out! Watch this. And the dead man came out, highlight this part, his hands and feet bound, and engraved clothes, his face wrapped in headcloth, and Jesus told them, unwrap him and let him go. Ano makikita natin dito? Posibleng buhay ka, pero bound. Posibleng you receive the eternal life and you're still bound. Bound ng kamay, bound ang paa, nakapiring ang mata, pero buhay. Amen? Nagpa-function as a Christian, but still be bound. Parang katabi mo yan. Nagpa-function, nag-church, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, but still be bound. Baptized, but still be bound. Umaattend regularly ng Sunday service, but still be bound. May dalang malaking Bible, but still be bound. Iba kasi ang kalayaan sa kapatawaran. Hindi lahat ng pinatawad ay guaranteed na malaya agad. At hindi porket nag-assume ka at nanalangin ka sa Panginoon, Lord, palayain mo ko. At hindi porket nag-desire ka ng pagbabago ay automatic dumarating ang pagbabago. Hindi lahat na nagsabing gusto ko ng magbago ay nagbabago. Just because you say, I want change in my life, I want to experience the best thing that God has in my life, ay ibig sabihin nun, ay magkakaroon ng instant change ang ating buhay. You have to be intentional in walking in that freedom that God bled and died for at the cross for each and every one of us. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng best life? Amen. Alam nyo, hindi nyo kailangang mag-missionary sa Africa para maranasan ang best life ng ating Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, lakaran ang mga salita ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, ang prinsipyong binahagi niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. You have to act on it. Everybody say act. Everybody say act on it. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 1 to 2, if you are serious about living this new resurrection life with Christ, basa, highlight this part, act like it. Tapikin mo ang katabi mo, lagay mo sa chat, act like it. Kung talagang seryoso ka na mabuhay dito sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon, ipursu mo yung mga bagay na pinagbayaran ng Panginoon sa iyong buhay. Unfortunately, this is not the story and not the case for most of us, kasi marami sa atin are in the middle of a trap, ensnared, in the middle of a stronghold. And if you think about it, karamihan ng stronghold, if not lahat ng stronghold, progressive. Hindi nangyari yan overnight. Walang naging addict, walang ipinanganak, may hawak na agad na foil. Walang ipinanganak na ganon. It is a progressive choice and habits. Amen, na na-develop over time, na maaring hindi na-address agad, kaya naging stronghold sa ating buhay. Nagsimulang struggle pero naging stronghold. At kapag ikaw ay trap sa isang stronghold, trap ka rin sa isang cycle at trap ka rin sa isang pattern. Naalala niyo sa John chapter 5, yung lalaki na lumpo na nandun sa pool of Bethesda, for 38 years nag-aantay siya na merong tutulong sa kanya. Kapag kinalawkaw kasi yung pool, kailangan kung sino yung unang bumaba, yun ang makaka-receive ng blessing. At nung dumating ang ating Panginoon, naalala niyo yung teaching ni Pastor Len, do you want to get well? Yes. Sabi niya, I want to get well, but he made some excuses. Sabi niya, wala ako kasing nagbubuhat sa akin, kaya hindi ako makapunta sa pool. Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, he's been there every day. Nasa gilid lang siya ng pool, gagano na lang siya. But he made so many excuses because na-in love na siya sa cycle niya. Na everyday may magdadala sa kanya doon. Everyday may magtatanggal sa kanya doon. Everyday nag-i-expect siya ng alms. Katulad ng Acts chapter 3. Ganon ang marami sa atin. We are trapped in this stronghold. We are trapped in this cycle. Unfortunately, some of those are vicious. Trap tayo sa mga habits natin. Alam niyo ba, kung sino man tayo ngayon ay epekto ng habits natin in the past. Ano man ang itsura ng katawan natin, ano man ang laman ng bank account natin, lahat po yan ay epekto ng mga habits natin, decision-making natin, patterns and cycles natin na nakagawian natin in the past. At marami po tayo mga habits. Everybody say habits. Put that in the chat. Marami tayong mga habits na kagawian. Marami tayong habits that we don't realize we have it. No pun intended. Hindi mo napapansin, meron ka.
Kaya hindi mo maa-address yung isang bagay na hindi mo nare-recognize. Hindi mo maa-address yung isang bagay na hindi mo inilalabas. If truth be told, alam mo sa sarili mo that this vicious cycle and this not so good patterns in your life is actually dominating your life. It is dominating your thoughts, your behavior, your relationships. Mga habits na alam mong hindi qualified dun sa next level na pagdadala ng Panginoon sa iyo. Pero hindi mo pa rin maiwan. At kung gusto mo mang iwanan, hindi natin alam kung paano. That's the purpose of this message. Tulungan tayo ng Panginoon ngayon na oo, marami sa ating may desire na magtagumpay sa anumang addiction, cycles, and patterns. Pero unfortunately, many of us don't know how to get out of it. But let me just say this first. Mahirap talagang i-rebuke yung bagay na ini-enjoy mo. Hindi mo marirebuke. Hanggat ini-enjoy mo siya, hindi mo yan marirebuke. Wini-welcome mo pa yan. You know it's wrong. You know it's not good. But you are fueling that addiction. Ikaw pa nag-fuel sometimes. Yung habits natin, tayo pa nag-fuel sometimes. And the purpose of this message is for us to realize, ano nga ba talaga ang ugat? What fuels this addiction in the first place? Kasi baka sakaling pag nalaman ko ang ugat, mailalapit ako sa cure. Kasi marami sa ating ginagamot natin yung hindi naman talaga sakit. So kailangan natin ma-realize, ano yung mga bagay na nagfu-fuel dito sa addiction that I am in, ano yung mga choices na alam kong mali pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Gusto kong bumait pero naalala niyo si Jacob tsaka si Esau, right? Si Jacob tsaka Esau kasi sa Tagalog. Ano? Si Jacob tsaka si Esau panganay, si Jacob ang susunod. No? Ang sabi na scripture, si Esau, pagbalik niya, galing siya sa pag-hunt. Bumalik siya, nagluluto si Jacob ng lugaw at ng sopas. Ang sabi ni Esau, gutom na gutom ako, mamamatay na ako sa gutom. Di ba minsan ganun tayo, no? Pagka gutom na gutom ka, feeling mo lagi mamamatay ka na. Pero how many among you believe kahit hindi ka kumain ng isang araw, hindi ka pa mamamatay. Marami pang fats na tutunawin para, alam mo yung ibig ko sabihin? Pero sometimes kapag gutom na gutom ka, you're so desperate, mamamatay na ako. Bigay mo na sa akin yung sopas na yan. Ang sabi ni Jacob, ipagpalit mo muna sa akin yung iyong birthright. Ako kukuha ng benefit ng pagiging panganay. And for all of us kasi, sa culture kasi natin, walang birthright. No? Pantay-pantay madalas. Kasi nga walang favoritism. Pero sa culture nila, ang mga panganay, they get 2/3, 66% of the blessing. Mas malaki yung parte ng panganay kaysa sa pangalawa o sa bunso. So ang sinasabi ni Jacob, ibigay mo sa akin yung inheritance mo. Ano kapalit? Sopas. Sinong syunga ang ipagpapalit ang 66% ng iyong inheritance para sa lugaw? Ask me kung sino. Yung gutom. Pag gutom ka, willing mong ipagpalit kahit yung 66% para lang mais yung gutom na meron ka. Sabi mo sa katabi mo, gutom ka ba? Delikado yan. Technically speaking, Esau forfeited his blessing sa isang mangkok ng sopas. At maaaring hindi mo ipinagpapalit ang blessing mo sa sopas. Pero marami kang ipinagpapalit kapag nag-iisa ka, kapag gutom ka, kapag pagod ka, kapag desperate ka, kapag walang-wala ka, magsesettle ka sa mangkok ng sopas. Alam mong ayaw ng Diyos, pero gutom ako eh. Alam mong ayaw ng Diyos, wala namang makakakita eh. Sarap na sarap ka sa bagay na sa totoo lang, hindi naman masarap. Kasi kung ako si Esau, at sasabihin niya, sige, ipagpalit mo sa akin yung birthright mo sa pamamagitan ng siguraduhin mo lang masarap yung sopas na yan, ha? Kasi ang kapalit niya, 66%. And unfortunately, marami sa atin, sarap na sarap tayo sa mga bagay na hindi naman talaga masarap. Masarap lang kasi gutom ka. Hindi mo talaga gusto, pero yun lang talaga ang available. Sino sa inyo nakapunta na ng Jollibee? Bago ka pa pumasok ng Jollibee, nakaprogram na sa isip mo yung order mo.
Chicken Joy Thai part, spicy. 2 rice. Sabi ng cashier, "Sir, ano pong order ninyo?" Ano sinasabi nila? "Jolly morning." Ano pong order ninyo? 2-piece Chicken Joy, spicy with 2 rice. Wala po kaming spicy, sir eh. Biruin mo, 10 minutes mong pinag-isipan. 10 minutes mong pinagandaan. Pero pagdating doon, wala. At dahil may pila sa likod, walang spicy. Ano na kaya ngayon? So ano mangyayari? Dahil wala yung gusto mo, kung ano yung preferred at available, magsisettle ka na lang doon. Ganyan na ganyan ang storya ng buhay natin. Kapag tayo ay gutom, alam mo kung ano kalooban ng Diyos, nabasa mo ang Biblia, lagi kang umahati ng church. Pero pag nandun ka na sa gitna at nag-iisa ka, gutom ka, desperate and broke, pag siya talaga, alam mo kung ano yung ideal guy, pero siya lang kasi nanliligaw eh. Pastor, hindi mo siya kilala. Wag kang judger. Nakalagay sa profile pic niya, Jeremiah 29:11. Sa lalaki naman, pastor, nakalagay sa profile niya, she's an epitome of Proverbs 31 girl. Wow. Pero hindi porket nasa profile, nasa buhay. Amen? Come on now. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko papunta na sa'yo yung topic. Pakiramdam ko, papunta na sa'yo yung topic. Daan-daan lang tayo, daan-daan lang. Let's build it up. Naalala niyo yung mga Israelites, right? Ano ang nagdala sa mga Israelites sa Egypt? Gutom. Right? Gutom sila kasi may famine. Siyempre. Wala sila mapagkuhanan ng food, kaya kahit na strange land, hinanapan nila kasi yun lang yung lugar na merong pagkain. So pumunta sila sa Egypt, winelcome sila ng Egypt kasi nandun yung representante nila, si Joseph. Na it turns out, yung kapatid nila na tinapon nila sa balon at binenta nila sa mga Ishmaelites. At nandun, the very same person na nagtapon kay Joseph sa balon, tinulungan niya. Hindi nila nakilala si Joseph at first, siguro dahil sa eyeliner niya kasi nasa Egypt na siya. Pero eventually, nakilala din siya. Nagpakilala siya, sabi niya, "I'm your lost brother. Ako ang inyong nawawalang kapatid." At alam niyo nangyari? Yung buong pamilya ni Joseph, pinatira niya sa Goshen, which is parang BGC sa panahon nila. Yun ang pinaka-maunlad na syudad. They took advantage of the blessing kasi doon sila nakahanap ng pagkain. And the entire nation of Israel, kinupkop ng Egypt. Pinakain ng Egypt kasi nando si Joseph. Nung namatay na si Joseph, hindi kilala ng susunod na presidente yung mga Israelites. Anong ginawa ng susunod na presidente? Inalipin yung buong nation. Kaya sila naging slave. So tingnan nyo ito, no? Yung lugar na pinuntahan nila para makakain, yun din ang umalipin sa kanila. Kaya mag-iingat kayo, hindi porkit pinapakain ka ngayon. Kakampi mo talaga. Right? Bakit? Hindi porkit siya ang available, yun ang bansang available, yun ang kalooban ng Diyos. We have to be careful, baka trap ito. That so easily ensnared us. Pinuntahan nila pero inalipin. At ano ang isa sa mga ugat kung bakit tayo nagsisettle? Gutom. Pero alam niyo, na-realize ko rin na ang temptation, hindi lang malakas kapag gutom ka. Malakas din siya kahit busog ka. When you just receive that promotion, kakatanggap mo lang ng expansion, kakatanggap mo lang ng multiplication, there's always a temptation na magkaroon ng pride, maging arrogant, self-confidence, self-absorbed, self-entitled, na para bagang akin naman ang lahat. Whether it is hunger or being filled, all of these are possible breeding ground para sa temptation and trap, sa cycles and patterns, mga habits na gusto natin pagtagumpayan. I'm not stating the obvious. I'm just trying to point out na maaaring hindi tayo aware na tayo ngayon ay nasa trap. Naghahanap ako ngayon ng mga matatapang na tao na magsasabi sa Panginoon, "Lord, tanggalin mo ang lahat ng bagay na hindi makakabuti sa akin." Sino kaya ang mga taong matapang,
para ipanalangin niyo sa Panginoon. Mag-ingat kayo sa amen nyo, wawarning ko kayo. Sino kaya ang mga matatapang sa lugar na ito na kayang manalangin sa Lord at sabihin nila, Lord, ano man pong bagay na hindi makakabuti sa akin, tanggalin niyo po. Nawala Baka mawala yung katabi mo. Amen? Because there are a lot of doors na pwedeng gamitin ni Satan na alam natin hindi makakabuti pero gagamitin ni Satan para makapasok siya sa ating buhay. Yan may social media, offenses, pride, greed. Yan may boredom, pagkainip, Instagram, TikTok, Messenger, Reels, websites. Have you noticed noong unang panahon, hindi namin struggle yung struggle ngayon. Ngayon, tingnan mo, struggle ng marami sa atin. Yung pornography website, katabi ng Bible app. Right? That is not the struggle that we've been dealing with. Noong unang panahon, walang ganyan. But we are now dealing with a same temptation, different access. Okay? Mas madali yung access today, pero parehong temptasyon. Ang temptation noon, temptation pa rin ngayon. At alam ko marami sa atin ang talagang naghahangad, Lord, alam kong mali ito, alam kong hindi mo ito kalooban. Tulungan mo naman po ako lumaya. Pastor, tulungan nyo kaming maintindihan namin ano ang pwede naming maging hakbang para makalaya kami dito sa cycle na ito. Sa panahon ngayon, hindi na quotes ang kailangan ko steps. I don't want to be motivated anymore. I don't want to be inspired anymore. I want to be free. Gusto ko lumaya na po ako sa anumang trap na kinakabilangan ko. Kasi alam ko, Pastor, by just attending and reading the Word of God, I know na kailangan ko ng discernment. Alam ko na kailangan ko i-resist. Nabanggit nyo na yan. Alam ko na kailangan kong iwasan. Gusto ko lang ihinto na mag-create ng sarili kong bagyo. But in reality, Pastor, I'm still trapped and caught with this unproductive cycle. Isang cycle na hindi ko kayang malagpasan. Cycle na hindi ako makalabas. Situation na hindi ko matakasan. Pumunta ako sa church, hindi naman nasolusyonan. Nanalangin ako, hindi naman ako nakalaya. Addicted pa rin ako. I'm still in chains. Either addicted sa drugs, pornography, deep-seated anger, ano man niyang kinakabilangan natin na tayo ay trapped sa isang situation. Sexual immorality, gluttony, alcoholism, pagsusugal, guilt or shame. Lahat po yan ay ginagamit ng kaaway para itrap tayo at hindi natin maranasan yung kalayaan na pinagbayaran ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino sa inyo ang katulad ko, sukang-suka na kayong i-deal yung poverty mentality sa ating buhay? Sukang-suka na kayo na i-deal ang complaining. Gusto nyo na makalaya. Ayaw nyo na ng anxiety, ayaw nyo na ng depression, ayaw nyo na ng takot. Gusto nyo naman magpatawad, di kayo makapagpatawad. Gusto nyo maniwala, hindi kayo maniwala. Gusto mo lumaya sa addiction. Gusto mo mawala na yung lust na ito. Gusto mo lumaya sa alcoholism. Gusto mo lumaya sa addiction ng sugal. Pero unfortunately, many of us, binabalikan pa rin natin because we cannot seem to get out of it. Na-jeopardize na yung mental health mo, binabalikan mo pa rin because you can't seem to get out of it. You want to. Gusto mo, pero hindi ka makalaya. Sinabi mo noong January 2024, magda-diet na ako. Sinabi mo noong January 2024, iko-control ko na yung paggastos ko. Hindi na ako iinom, hindi na ako magsusugal, hindi ko nagagawin ng lahat ng ito. But you realize right now, you are on the same cycle over and over again. I'm not here para i-condemn kayo, para i-judge kayo, because all of us are struggling with it. Pero ang sabi ng Scripture, the weapons of our warfare, 2 Corinthians chapter 10, are made powerful by God by pulling down strongholds. And many of you are, yeah, Pastor, we already know that, na ang weapon namin is made powerful by God. But it seems like that's not powerful enough to set me free. Bakit hanggang ngayon, trap pa rin ako sa cycle? Nangyayari ba sa inyo minsan yung hindi mo siya gustong gawin, pero pagkatapos mong gawin, nasabi mo na lang, oops, I did it again. Britney Spears, chapter 3, verse 16. Sabi mo, grabe, nag-struggle na naman ako dito. And I preached a message many years ago. At like ko sinasabi, marami tayong struggle na dinidil natin as a struggle. Oh, let me rephrase. Marami tayong stronghold na hindi tayo makalaya because dinidil natin siya as a struggle. Marami kayong struggle, akala nyo struggle, pero ang totoo stronghold na. Naging normal na siya sa atin. Kasi I'm struggling with alcohol for 10 years. That's not a struggle anymore. It's a stronghold. And hindi natin masusolusyonan, ma-address yung isang bagay na hindi natin natatawag ng tama. That is happening for so long, naging normal na siya sa atin.
Are you following so far? May kakampi pa ba ako dito? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo ba lumaya? Because I want to. Gusto nating lumaya. Kasi may mga pagkakataon na, paano natin malalaman na stronghold siya? May mga pagkakataon sa buhay ba ninyo na hindi ka naman tinukso, pero bumagsak ka pa rin. Di ba? Kasi, nagawa ko na naman. Pero totoo, wala naman tumukso eh. Naging habit na kasi siya. Kasi nga stronghold na siya. Amen? Walang pumapalakpak ah. Nakapanood na ba? Ito, may konti lang ah. Parang golf. Alam mo sa golf, pag palakpakan, ganun lang. Pag sa golf, nakakapanood ba kayo ng golf? Palakpakan, ganun lang eh. Di ka totoo sinasabi ko, right? Diba? Walang tumukso sa'yo. Hindi ba sasabihin, kasalanan na naman to ng Diablo. Sabi ng Diablo, nanahimik ako dito. Last year pa yan. Stronghold na yan. Alam natin na ang promise ng Lord is worth the wait. Alam natin that Satan is taking away our blessing. Alam natin na kinukubkob ni Satan yung ating kalayaan. Alam natin na tinatanggal ni Satan ang buhay na pinagbayaran ng ating Panginoon sa ating buhay. Alam mo na mas maganda ang paraan ng Diyos kesa sa paraan natin. Alam mo na mas maganda ang kalooban ng Diyos kesa sa kalooban natin. Alam mo ang provision ng Lord paparating, pero nagsettle ka pa rin. Pinagpalit mo pa rin ang marriage. Pinagpalit mo pa rin ang ministry. Pinagpalit mo pa rin yung legacy, yung peace of mind. Because you cannot control this thing that is holding you hostage. But God wants to set you free. Do you want to get well? Do you want to be free? Naalala niyo si Peter? Si Peter kasi parang picture siya ng pagiging Christian natin, na nung tinawag tayo ng Lord, excited tayo sa mga plano ng Diyos sa ating buhay. Naalala niyo si Peter? Di ba buong araw silang nanghuli ng isda, wala silang nahuli? O buong gabi silang nanghuli ng isda, wala silang nahuli? Pero nung dumating si Jesus, nakahuli sila ng maraming isda. At nung nakahuli sila ng maraming isda, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Halika, sumunod ka sa akin. I will make you fishers of men. You still remember that story? Balikan lang natin. Papakita ko sa inyo yung encounter ni Peter para makita natin kung sino tayo nung na-encounter natin ng Panginoon. Right? Ang sabi ng Mark chapter 1 verse 17, Jesus said to them, Peter, James, and John, follow me and I will make you become fishers of men. Verse 18, I love this part. Everybody read this with me. And immediately they left their nets and followed him. Marami sa atin, nung sumunod tayo sa Panginoon, talagang hindi ka makapagpigil. The first time you attended the church services, kinikilabutan ka, unang kanta pa lang. Hindi pa umaabot ang preaching, gusto mo na kagad bumalik sa church. Because you're so excited. You felt the presence of God and you want to pursue His calling. You want to have a deep relationship with the Lord. But unfortunately, katulad ni Peter, dumaan sila sa pagsubok. Yung Jesus na sinundan niya for 3.5 years, naipako sa krus, nilibing, and they were trapped right now. Anong gagawin namin? Itong Jesus na tumawag sa amin, yung Jesus na sinundan namin, nabalitaan namin na buhay, pero ano nang gagawin namin? Ano, dahil sa boredom siguro, I don't know what happened. Dahil siguro sa 3.5 years of continuous ministry and then all of a sudden, ano nang gagawin namin? You know what happened after this? Excited sila before. Watch this. Excited sila before, pero sa John chapter 21, this same Peter na excited, ang sabi ng verse 2, Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana of Galilee, the sons of Zebedee, James and John, 2 other disciples were together. Watch this. So, 7 out of 11 disciples, kasi wala na si Judas. Remember? 7 out of 11 disciples magkakasama. Nagbabanding together. And look at what happened. Ang sabi ng verse 3, Peter said, I'm going out to fish. Mangingisda uli ako. At sabi nung 6, sama na lang kami sa'yo. Mapapansin niyo talaga si Peter, natural leader, no? He's a natural leader. Nahinip ako. Balik na lang tayo, mangisda na lang tayo. Sabi, sige, sama na rin kami sa'yo. May mga ganyan ba sa grupo ninyo? Na, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Pero pag nagsilita na yung leader, sige, sama na rin kami sa'yo. Basta kung nasaan ka, nandun kami. Kung anong decision mo. Saan tayo kakain? Hindi ko alam eh. Kung saan ka, doon na rin kami. Peter is a natural leader, right?
So, watch this. He was excited. Pero ano sabi ng scripture? I'm going out to fish. Nag-guess ba? Okay. Doon sa una encounter, sabi ng Lord, hindi ka na mangingisda ulit. You'll become a fishers of men. I'm going to transition you from fishermen to fishers of men. And then when Jesus died, sabi niya, balik tayo sa pangingisda. Let's go out to fish. Ang sabi ng mga disciples, we'll go out with you. And watch what happened. So they went out, balik mo anak. So they went out, verse 3. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Familiar ba yan? Familiar ba ito? Right? Inilabas na lang Lord si Peter sa pagiging fisherman because ang pagiging fisherman is what he did before he encountered Jesus. In Christian world, we call this backsliding. Going back to where you were. Pinalaya ka na ng Lord, pero doon ka uli bumagsak. Are you Pero tingnan nyo to. Pinalaya siya ng Panginoon doon, pero nakalimutan nila. Nakalimutan nila ang kanilang identity. They were not a fisherman anymore. They were fishers of men. But why did they get back? Ba't sila bumalik? Boredom, probably. Di nila alam kung ano nang gagawin, confused. Nagdududa sila kung talagang buhay nga ba ang ating Panginoon. Maraming trigger factors. Nakatulad ng trigger factors natin kung bakit bumabalik pa rin tayo doon. And if you don't know who you are, you will go back to where you were. To who you were. Kaya mapapansin nyo ang ating Panginoong Yesus, ang unang-unang ginawa sa kanya ng Ama is to remind him of his identity. Naalala nyo nung binaptize ang ating Panginoong Yesus sa Jordan River? After Jesus was baptized, sabi ng scripture, pag-ahon ni Jesus Christ sa Jordan River, nagsalita ang langit, "This is my beloved Son." Identity. "This is my beloved Son. Hear Him." Pakinggan nyo siya. Nasaan sila nun? Nasa ilog. And the Father reminded everybody, "This is my Son." Wala pang ginagawa si Jesus Christ na kahit ano. Walang miracles performed yet. Pero ni-remind siya ng kanyang identity. Kaya ang Diyos hindi nakatingin sa performance mo para malaman mo kung sino ka. Hindi inaantay ng Diyos na makapag-perform ka muna para maging beloved son ka ng ating Panginoon. You are the beloved son of God. You are redeemed, forgiven, nilabas ka na ng Panginoon at gustong kaya ka nakakabalik dun sa lumang buhay kasi nakakalimutan mo kung sino ka in the first place. Ang unang step para tayo'y totoong makalaya, remind yourself of who you are. Especially on the river moments of your life. Look at the screen. Alam niyo kung bakit? Kailan yung susunod na nag-appear yung salitang, "This is my beloved Son"? Anybody can remember? Help us, Lord. Lord, have mercy. Alam niyo kung saan yung susunod? Nung si Jesus Christ ay nag-transfigured sa bundok. Naalala niyo yun? Lumabas si Moses, lumabas si Elijah. So Moses appeared, Elijah appeared, Jesus appeared, Peter spoke. Si Peter talaga, no? Pero tignan nyo, no? Moses appeared, Elijah appeared, Jesus appeared. And Jesus was there in the first place, by the way. And sabi ng Ama sa lahat, "This is my beloved Son. Hear Him." Tingnan to, no? Mapa river, mapa mountain. Nasa baba o nasa taas. You are reminded of who you are in Jesus Christ. Yun ang wag mong kakalimutan. Amen? You are reminded of who you are. Kaya hindi tayo makalaya-laya. Kaya tayo nagsisettle for less. Kaya ka bumabalik. Kasi nakakalimutan mo kung sino ka. Anong ginawa ni Peter? Nakakalimutan niya. Fishers of men na nga pala kami. So anong ginawa na? Bumalik tayo. Ito naman mga disciple. Dahil hindi rin nila naalala kung sino sila. Pati doktor naging fisherman. Nakakalimutan niya identity niya. Ano sabi ng verse 4? Habang nangingisda sila, balikan mo nga yung verse 3, anak. Ano nangyari? Nanghuli sila ng isda, bumalik sila sa lumang buhay nila. May nahuli ba sila? Walang bunga ang pagbalik mo sa luma. Mapapagod ka lang and you will caught absolutely nothing. Hanggang sa inumaga na sila, sabi ng verse 4.
When it was already very early morning, Jesus stood on the beach. The resurrected Jesus. Watch this. But the disciples did not know that it was Jesus. Verse 5. So, fasten your seatbelt. So Jesus said to them, everybody read this with me. Children, highlight, you don't have any fish, do you? So nangingisda sila, inopot na sila ng umaga, nagliwanag ang horizon, nakita nila may tao, hindi pa sila sure na si Jesus. So nagsalita ngayon si Jesus pero hindi pa nila kilala. Mga anak, may nahuli na ba kayo? Ang sabi ng mga disciples, wala. Question, hindi ba alam ni Jesus na wala silang huli? Alam. Ba't tinanong pa? Kaya hindi porket nagtatanong si Lord, di niya alam ang sagot. Kaya nagtatanong ang Diyos para malaman mo kung ano ang sagot. Bakit pa i-state ng Lord ang obvious? Bakit ba niya sasabihin, wala kayo nahuli, no? Wala nga eh. Alam mo naman, Lord, na wala kaming nahuli. Pero alam mo, minsan tatanungin, this is step number 2, tatanungin ka ng Panginoon talaga kung nasaan ka para harapin mo. God wants them to face their failure. God wants them to realize, wala kaming huli pag wala kaming Diyos. God wants them to realize na wala kang magagawa kung wala ka. Kailangan mo, at hindi yun sa isip-isip lang. Gusto ng Lord, i-announce mo. I-announce mo, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. That's the next step. Hindi mo lang ma-recognize kung sino ka. Kailangan ma-recognize mo, wala ka kung wala ang Diyos. Wala kang mauuli hanggat wala ang ating Panginoon. And when God asks a question, remember Genesis 3. Nung nagkasala si Eva at Adan, ano ang tanong ni Lord? Nagtatago si Eva at Adan. Where are you? Where are you? Ang unang tagu-ampong sa Bible. Nasaan ka? Pero hindi porkit nagtanong ang Diyos ng nasaan ka, ay ibig sabihin hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Nagtanong ang Diyos ng nasaan ka para ma-realize mo na nasa presensya ka pa ba ng Panginoon? You have to announce your failure. You have to admit your failure. You have to admit, Lord, pabalik-balik po ako dito. Lord, pabalik-balik po ako sa cycles and pattern. Nagawa ko na, Lord, sinabi ko na magbabago ako pero bumalik pa rin ako eh. He wants Adam and Eve to face their failure and admit his failure. And God wants you to do that too. Hanggat hindi mo inaamin na kailangan mo ng tulong, hanggat hindi mo inaamin na pabalik-balik ka sa cycle, hanggat hindi mo ina-announce na kailangan mo ang Diyos, you will never succeed and experience that freedom. Naalala niyo yung laban ni Pacquiao at ni Margarito? Unmatched sila. Ang tangkad ni Margarito, ang liit ni Pacquiao, right? Pero 8-time world champion o division world champion si Manny Pacquiao. Naalala niyo yung mukha ni Margarito after ng laban? Shit, wala na nakakaalaman. Okay. Parang Margarita lang alam niyo ah. Naalala niyo si Margarito, bugbog sarado, puro pasa. Alam niyo, after the fight, makikita niyo to sa YouTube, in-interview siya. Ano sabi kay Margarito? Masakit ba ang suntok ni Pacquiao? Habang magang makamukha niya. Obvious ba? Ano ang sabi niya? Masakit ba ang suntok ni Pacquiao? What's this? Ang sabi ni Margarito, hindi. Ilan sa atin, dapat tawan-tawa kayo, pero marami sa atin ganyan. Kitang-kita na sa mukha mo, ayaw mo pa aminin. Kitang-kita na sa mukha mo, kitang-kita na sa habits mo, kitang-kita na sa cycle mo, kitang-kita na sa pattern mo, bugbog sarado ka, hindi ka makalaya, hindi ka makamove forward, hindi ka makalakad. Pag tinanong, okay ka lang ba? Hindi naman masakit, okay lang. Hindi ka talaga lalaya if cannot admit it. You have to admit it na hindi mo kaya on your own. Where are you? Do you eat from the tree? Tinanong pa nga sila ni Lord. Yes, Lord, kumain po kami. Maga ang mukha ni Margarito. Pero hindi niya maamin. And it's hard to believe. Mahirap paniwalaan. Tawan-tawa tayong lahat kasi kitang-kita yung ebidensya sa mukha niya. At minsan natatawa na lang talaga ako kung paano magpanggap ang maraming Christians in our generation. That holier than thou attitude na parang pag mo kamusta ka na, I'm blessed and highly favored. Pero kitang-kita naman that they are in a cycle. We are in denial of our real situation. At hanggat kinakapitan mo yung pride mo na yan, hanggat kinakapitan mo yung ego mo na yan, hindi ka makakalaya. Hanggat nagpe-pretend kang everything is fine, hindi ka makakalaya. Hanggat nagpe-pretend ka na kaya mong ayusin yung mga bagay sa buhay mo, hindi ka makakalaya. As long as you keep on making excuses, hindi ka makakalaya, kapatid.
As long as you keep on rationalizing your behavior, gina-justify mo yung behavior mo, at ayaw mo magpagamot at magpa-surgery sa Panginoon, tinatakpan mo ng band-aid yung dapat inooperahan ng Diyos. Come on, somebody. Hindi tayo makakalaya. Decide right now. Give up your control and surrender to God. Nakauli na ba kayo? Lord, wala nga po eh. Kailangan po namin ng tulong. Huwag mo na itago. Expose mo na kay Lord. Kung ang goal mo naman freedom, kung ang goal mo naman ay breaking the chains, sino sa inyo goal nyo yan? Freedom. Peace of mind. Breaking chains. So kung ang goal mo naman freedom, kung ang goal mo to break the chains, what's the point of hiding in the first place? Kung yun naman talaga ang goal mo, ba't mo pa kailangan tago? I-open mo na sa Panginoon, Lord, wala nga po kaming mahuli. Hindi na na-recognize si Jesus in the first place. And I believe this is a now word for somebody today. Maging honest ka sa iyong nakaraan, maging honest ka sa iyong dysfunction, maging honest ka sa iyong weakness para tulungan ka ng Diyos na makalaya ka sa iyong sitwasyon. Ang tunay na kalayaan nagsisimula kapag marunong ka magsabi, I'm broken. Kapag marunong ka magsabing, I need help. I cannot do this on my own. Do you want to get well? Yes, Lord, I want to get well. Ang tunay na kalayaan nagsisimula kapag inadmit mo ang iyong brokenness. God is able and God is willing. So nakauli na ba kayo ng isda? Wala pa nga po eh. Tignan mo sagot ni Jesus Christ. Excited ako. Verse 6. Sabi ni Jesus Christ, throw your net to the right side of the boat and you will find some. So they threw the net and they were not able to pull it in because of the large number of fish. Balik mo yung verse, anak. So apparently, nangingisda sila sa left. So, habang nangingisda sila, sabi ng Lord, may nahuli na ba kayo? Wala pa. Sabi ng Lord, ilagay niyo yung lambat sa kabila. Tapos biglang may isda dito. Tapos dito wala. Ni-research ko yung karamihan ng lapad ng bangka na pangingisda noong unang panahon, 7 feet lang. So, ibig mo sabihin, dito walang isda, 7 feet meron. Saan ang galing isda na yun? At maaari nagtatanong kayo, what's the difference? Kaya minsan di natin masunod si Lord, no? Kasi anong point? Magpipray lang? Magsasalitang konti, pipikit? Magbabasa ng scripture? Libro lang naman to, gawa lang naman to ng tao? Oo. Paano mababago nito ang aking buhay? Ginawa ko naman ng lahat. I caught nothing. Sabi ng Lord, lagay mo sa kabila. Alam niyo kung bakit? There is a difference between doing something on your own and doing something under the instruction of the Lord. Parehong location, pero yung isa on your own. Yung isa under the instruction of the Lord. At kapag ginawa mo yung isang bagay under the instruction of God, doon mo mararanasan yung tunay na freedom. Hindi yung sarili nating lakas ang magpapalaya sa atin, anak. Pero mo pag mineasure mo, 7 feet lang. Bakit? If you want to fish on your own, you will caught nothing. If you want to do it your own, hindi ka makakalaya. Kahit confident ka, kahit diligent ka, kahit talented ka, nothing lahat yan. Pero once na ikaw ay nag-obey at nag-submit sa direksyon ng Diyos, miraculous catch. Ilipat lang, brad eh. Hindi nga sinabing dun, meron. Nandun ang isda. Andun lang ang isda in the first place. Kasi kapag sumunod ka, walang magagawa yung isda. Pag sinabi na, pasok sa lambat. Lord, may mga anak ako, pasok! Kawawa yung mga isda eh, no? Lord, di pa ako nakakasal, pasok! So, anong ginawa nila? They threw the net. Now, listen to me. Tingin ninyo si Peter, na fisherman, by the way, na in-advisean ng isang carpenter. Gusto ko talaga si Jesus pag nakikialam siya sa fishing business tas hindi naman siya fisherman. Nung sinabi ni Jesus na throw your net to the other side or mura sa left, ilagay mo sa right. Ano kaya nang lumaandar sa puso ni Peter at that time nung nilagay niya sa right? Probably he was not confident eh. Kasi fisherman ako eh. Lord,
Baka hindi lang nakakain yun masyado. Doesn't make sense, right? Hindi. Pero minsan may mga ipapagawa sa iyo ang Lord na kapag ginawa mo, ito talaga, Lord. Ganito lang kasimple. Magtiwala sa iyo. Hindi magbasa ng 7 ways to be free, ganun, or 7 mga self-help books. Hindi ganun, Lord. Ang dami ko sa bahay nun. Sabi ng Lord, trust me. So hindi siya confident pero obedient siya. Sumunod lang siya. At nung sumunod siya, doon niya nakuha yung tunay na pagpapala. Amen? So do you want that to happen in your life? So let's ask a question. Kung gusto mong lumaya at tumakas, what is our escape plan? The escape plan is this. Do not try to be free on your own. That's our plan. Kasi nung ginawa nila, watch this. Nung ginawa nilang nilipat, yung lambat nila, look at verse 7. Then the disciple, verse 7. Then the disciple whom Jesus loved. Sino yung disciple whom Jesus loved? Bible readers. Sino? Si John. Saan nakasulat to? John. Siya rin nagsulat to eh. The disciple whom Jesus loved, he said to Peter, is the Lord. Si Lord yun ah. Kasi na-realize nila. Ginawa natin on our own. We caught nothing. Nilipat lang natin. Boat sinking. Miraculous catch. Hindi ordinaryo yan. It's the Lord. Kaya maraming tao hindi makapaniwala sa testimony mo. Kasi alam nilang ang lakas mo manigarilyo before, ang lakas mong uminom ng alak before, yung alak ginawa mong tubig before, maraming hindi nakakapaniwala sa testimony ng asawa kong si Jenny. Na kaya niyang uminom ng 16 na Red Horse sa isang inuman, tas kinabukasan, galit na galit siya sa amoy ng alak. Paano nangyari yung sobra kang adik na adik, tas kinabukasan, wala ka ng panlasa? Kaya ba ng 7 ways? Hindi ka aabot ng 7 ways overnight. First step pa lang. But you know what? There is something supernatural na kapag nangyari sa iyo, nilipat mo lang, si Lord yan. Hindi na si Robin yan. Hindi na si Rob yan. Kasi kung si Rob lang, hindi yan lalaya ng ganyan. It will took him years para makalaya. It will took him years para maging sober. Pero since God is in it, kapag kasama niya ang Panginoon at Diyos ang gumalaw sa kanyang buhay, yung mga bagay na hindi niya kayang gawin on his own, nagagawa niya. So our escape plan is this. Do not trust your flesh. Do not boast about your love and your faith in the Lord. Si David, tinalo niya si Goliath pero hindi niya tinalo si Bathsheba. Do not trust your flesh. Huwag ka maging overconfident porket may mga pinagtatagumpayan ka sa buhay mo, ay kaya mo nang pagtagumpayan ang lahat ng bagay. The only way for us to be free, listen to me, the only way for us to be free is to find something greater than pornography. Somebody greater than alcohol. Somebody higher than our pride. If we want to win, we have to fight it from an elevated place. Huwag mong sabayan yung pagsubok, umangat ka sa pagsubok. Something that you cannot do on your own, but only through grace and through the empowerment of the Holy Spirit that you can do something that you cannot on your own. Aminin mo na. Kailangan mo ang Diyos. Aminin mo na, ang iyong kaluluwa ay uhaw na uhaw sa katotohanan. You are trying to quench your thirst on broken well. It's time for you to trust the Lord and say, Lord, I've been trying to get out of this. I've been trying to get free. I've been trying to get rid of this, but I cannot. I surrender, Lord. I caught nothing. Lord, bahala ka na. Sabi ng Lord, lipat mo sa kabilang side. In other words, hindi kayo mag-change ng location. Mag-change lang kayo ng position. Just change your position. Look to Jesus, the author and the finisher of your faith. And your life will never be the same again. Ang tunay na transformation, hindi pilit. Ang tunay na transformation, effortless. Kasi hindi self-will, God's power ang nag-i-enable sa iyo. Ang pathway to freedom, isurrender mo yung will mo sa will and supernatural power ng Diyos para magawa mo yung isang bagay na hindi mo kayang gawin on your own. Titus 2, for the grace of God, Jesus Christ, have appeared
that offers, listen to me, sino yung grace of God na nag-appear? That's Jesus. The grace of God appeared that offers salvation to all. This grace, this Jesus Christ, verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His own, eager to do what is good. He knows you're eager to do what is good. He knows that you've been trying to be free. He knows that you've been trying to be a good Christian and yet you cannot. Because only the grace of God. Because it's the grace of God that will enable. Listen to me, ang grace ng Lord hindi ka lang niligtas. Ang grace ng Lord kaya kanyang i-enable para magsabing no sa alak, no sa alcoholism, no sa gambling, no sa addiction, no to sexual immorality. That on your own, mahina ako, marupok ako. Pero sino makakapagsabi nun? Alam ng Diyos, marupok ka, kaya nga kailangan mo yung grace ng Lord. Kasi yung grace ng Lord ang mag-i-enable sa'yo para sabihin mong no. Amen? It's the grace of, everybody say, it's the grace of God. And I know I'm talking to somebody today. Kung sinasabi sa ni Satanas, masyado ka nang malayo sa Diyos, hindi ka na makakabalik, he's lying to you. Kung sinasabi ni Satan sa iyo, masyado ka nang masama, hindi ka na makakapagbago, he is lying to you. You can come boldly to the throne of His grace. You are not coming based on your own merit, your own strength, your own performance. You are coming with a consciousness that is not on, I cannot do this on my own, but I can do this by the grace of God. I can do all things through Jesus Christ, who strengthens me. It's not my own strength, not my own desire, but it is all about His grace and His mercy through you. Sabi mo sa katabi mo, you can be free, but only through grace. Only through His grace. I know I'm talking to so many people today that you messed up, you failed, you have a weakness. Alam mo, pag mag-isa ka, hindi mo kaya. Lumalakas ang temptation kapag wala nagbabantay, kapag wala accountability. Lahat tayo, marupok. Lahat tayo pwede bumagsak sa lahat ng bagay na ito. And you made a mistake. You are not perfect in the eyes of God. But God's grace can change you. God's grace will enable you to say no to ungodly things and to worldly passions that on our own we can easily say yes. But with God, you can say no. What is our escape plan? Bitawan ang left side. Bitawan ang gawin on our own. And do it right now. Under the grace of God. Sabi mo, let go na Lord. Suko na po. Ginawa ko na po ang lahat ng kaya kong gawin. Binasa ko na po ang lahat ng librong kaya kong basahin. Pinakinggan ko na po lahat ng podcast na pwede kong pakinggan. Pero hindi pala sapat ang lahat ng bagay na yon. Give up na Lord. Ikaw na po ang bahala. And once give up mo yung sarili mong kakayanan, doon nag-ooperate ang grace ng Lord. Hindi kasi makapag-operate ang strength ng Lord kapag malakas ka rin eh. Kailangan mong aminin ang kahinaan mo. Sabi mo, Lord, ginawa ko na lahat. Hindi ko talaga kaya, pero kailangan ko po ikaw. And I'm so excited. You know why? Kasi naniniwala ko, I will be receiving a lot of more testimonies of somebody na pinalaya ng Panginoon sa napakaraming mga pagsubok. Amen? Amen? And I'm confident about that. I'm confident about that. You know why? Because alam ko maraming church people, maraming mga kasama natin sa global family natin na nag-i-struggle. Pero marami rin tayong mga kasama sa global family natin na nagtagumpay na. So if they can do it by the grace of God, I know you can do it by the grace of God. Not on your own, not on your own, but by the grace of God. Tayo tayong lahat, tapikin mo ang katabi mo. At least 3 people, sabihin mo sa kanya, pinapalaya ka na ng Panginoon by His grace. We need God, we need the Lord, we need the Lord. Lord, release mo kami, Panginoon, from every bit of addiction, every ounce of cycles and patterns in our lives. And we are willing, Lord God, to receive your grace. Lahat ng gustong tanggapin ng grace ng Panginoon, raise your hands. Even those who are joining us online, kahit hindi kita nakikita, you can raise your hands as a sign of your surrender. Surrendering your own will. Sinasabi mo, suko na po, Lord. We caught nothing. We tried so hard. We can't be free. We tried so hard. Hindi namin kaya on our own. And God is saying to you,
You can be free. You can be well. You can be whole. Throw your nets to the other side. Do this right now under my instruction. Do this right now under the power of God's grace. And your life will never be the same again. Lord, as we raise up our hands today, bilang tanda po ng aming mga pagsuko sa iyo, isinusuko po namin, Panginoon, at inaamin po namin kung amin lang hindi namin kaya. Pero naniniwala kami sa mga oras na ito, Panginoon, hindi man namin kaya on our own, alam po namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang makakapagpabago, Ikaw lamang ang makakapagbuo. At alam namin, Panginoon, na kahit na pananaw namin malayong-malayo kami o masamang-masama kami, alam namin that even our worst sin cannot stop you from loving us. You love us the same. Mahal mo kami, Panginoon, and right now, we come to you boldly. Not out of guilt or out of shame, but boldly into your throne. Not based on what we can do. Not based on our merit or strength. Not based on our performance or what we can do. But based on who you are and what you can do. Lord, I pray in Jesus' name that each and every one of us that been struggling, O God, sa kanila pong mga addictions, cycles, patterns, Lord God, na hindi po namin mapagtagumpayan, Lord, dalangin ko sa mga oras na ito. Hipuin mo ang aming mga buhay, Lord God. Hipuin mo ang aming mga puso. Hipuin mo, Panginoon, ang aming mga isipan. At ipaalala niyo po sa amin, hindi namin kayang mapagtagumpayan ang lahat ng ito kung gagamitin lamang namin ang sarili naming lakas. Kahit gaano kami kadisiplinado, kahit gaano kami kadesidido, kahit gaano kami katalented, we cannot do this on our own. Lord, allow us to let go. Let go, O God, of our own self-will and strength and entered into a grace. Operate in your grace so that we can manifest this transformation by grace. In the name of Jesus, receive it, church. The outpouring of the grace of God in our midst today. Release, Lord God, the outpouring of your grace. Nilalat go namin, Panginoon, na lahat ng aming kakayanan at sinasabi namin, we caught all night, but we caught absolutely nothing. But since you are with us, Lord God, under your will, under your instruction, miraculous catch is on the way. Transformation is on the way. Freedom is on the way. Life change is on the way. It's on the way. It's on the way. It's on the way. It's on the way, Lord. Thank you, Jesus. Provision is on the way. Protection is on the way. Relationship restoration is on the way. Financial provision is on the way. Financial freedom is on the way. It's on the way, Lord God. Help us through your grace. Help us through your grace. It's on the way, Lord. Receive it, church. His grace. His grace. His grace. His grace and His mercy. His grace and His mercy, Lord God. Hallelujah. 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 Lord, we thank you. We thank you. We thank you. For I know that you are in this place and right where we are. Lord, dalangin ko, hipuin niyo ang aming mga puso sa mga oras na ito. At hayaan mo, Panginoon, na yung freedom na ito ay lakaran po namin. This is not something that we need to achieve. You already bled and died for it. But teach us to walk in it. Malakaran po namin ito. By grace. Thank you for your amazing, amazing, amazing grace. You are amazing. Everybody receive that right now. Yung yakap ng Panginoon sa iyo, kapatid. As messed up as you are, niyayakap ka ng Panginoon. As broken as you are, niyayakap ka ng Panginoon. Receive His love, receive His grace right where you are. Right where you are. He's hugging you, embracing you, reminding you that you are the beloved Son of God. You are accepted, redeemed, and forgiven. Walk in that freedom right now. Walk in that freedom. Amazing is your grace. Amazing is your grace. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahira ang kabanalan, kalwalhatian sa
Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Receive it right now. Mas malawak pa kaysa higit pa sa aming buhay, higit pa sa aming lakas. Salamat, O Diyos. Kabanalan kalwa. Salamat sa sukdulang biyaya, Lord. Receive that grace, the outpouring of God's grace in our lives today. Yes! Pasalamatan mo ang Diyos ngayon sa kalooban niya, sa kagandahang loob niya. Hallelujah! Let's declare it one last time. Oh Dios! Salamat sa'yo! Salamat, Lord! Salamat, pinatawad mo kami. Salamat sa pasensya, Lord. Salamat sa pag-iintindi. Salamat, Lord. How many of are grateful for God's grace in our midst today? Come on, let's see that outpouring in the grace of God in our midst today. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. We honor you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Can you hug somebody? Sabihin mo sa kanya, the grace of God is bigger than your sin. The grace of God is bigger than your addiction. The grace of God is bigger than that trap and that cycle and that pattern. He is bigger. My sin is great, but my Savior is greater. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give. for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.